kahit marami ka pera, walang silbi. Yung kung napatunayan na hindi importante yung marami kang pera. Kapag may sakit ka, hindi mo na ma-appreciate lahat. Tignan mo, diba? May kotse tayo. Kunyari, pagkapera tayo ng marami. Wala yan, baliwala lahat. Yan, kasi meron ka sakit. Kumbaga, di ka hiling ng material na bagay. Kailangan lang gumaling ka. Lulungkot ko kasi hindi ko na magawa yung dating ako. Sobra lang ako nalulungkot kasi dami ko pangarap, hindi na matutupad. Tama, di ba? Darating yung panahon sa ating buhay na yung ating pera na pinaghirapan, pinagpagalan, ay wala na ring magagawa pagka dumating na sa atin ang mga klase ng sakit na hindi na kaagad malunasan ng pera. Yan ang reality, mga kaibigan, mga kapatid. May mga pagkakataon tayo bilang mga tao, gagawin natin ang lahat para makamit natin ang ating mga pangarap. Pero yung darating na yung time na ang kahilingan mo na lang sa iyong sarili ay ang kagalingan. Hindi mo na hinahanap yung yaman ng sanlibutan. Hindi mo na kailangan ng bahay, ng kotse, ng mga motor, ng mga kayamanan, material things, kundi ang gusto mo na lamang ay magkaroon ka ng maayos na kalusugan at kalagayan. May pagkakataon na darating talaga sa punto sa buhay ng isang tao na ang kanyang lahat ng pinaghirapan, lahat ng kanyang inipon ay mawawalang saysay pag dumating na sa ganyang punto na ultimo lahat ng pinagpagura mo, 20 years, 30 years ka nagtrabaho para makaipon sa iyong hinaharap, sa iyong future, para mag-build ka ng iyong mga pangarap. Pero lahat ng yun ay mauubos din pagka dumating ka na sa sitwasyon na lahat ng iyong pinag-ipunan ay gagastosin mo rin para sa iyong kalagayan. Dahil marami pa rin mga tao hanggang ngayon ay subsub sa paghahanap ng pera para sa kanilang mga anak, para sa kinabukasan, para sa kanilang pamilya. Tama naman yung mga bagay na yan. Pero dumadating na rin sa point na minsan ang mga tao ay wala nang pakialam sa kanilang sariling kalagayan. Talagang isasagad yung pagtatrabaho. Yung 24 hours na meron sa isang araw ay halos gamitin na para lang makapagtrabaho. Uubusin yung lakas. Tapos pagkatapos ng ilang taon na pinahirapan mo yung sarili mo sa kakatrabaho, ay sisingilin ka rin yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kahit ang nangyayari, yung mga bagay na pinaghirapan, pinag-ipunan mo, ay mauuwi din sa iyong panggastos sa iyong sariling kalagayan pag ikaw ay nagkaroon na ng malubha at matinding sakit. At pag dumating ka na sa malubhang kalagayan mo, at pag nagkaroon ka na ng matinding sakit, mababaliktad na ngayon ang iyong pag-iisip. Yung dating ikaw ay hanap ng pagkakaperahan, gustong-gusto mo magkatrabaho, pero pag meron ka ng malubhang kalagayan at sakit, magiging ang pag-iisip mo ay magkaroon ka na lang sana ng maayos na kalagayan at ayaw mo nang humanap ng pagkakaperahan dahil mas naiisip mo na mas mahalaga na maayos ang iyong katawan kaysa sa pagkakaperahan mo. You see, marami pa rin talaga sa ating mga tao. Yan ang mindset. Enjoy now, suffer later. Enjoy lang ang buhay. Life is short. Yan yung sinasabi. Tapos ang pagsisisi ay nasa bandang huli na. Pagka dumating na yung mga matitinding kalagayan at sakit sa kanyang sarili. Tsaka niya palang marirealize ang lahat ng bagay. Ganyan madalas ang ating mindset. Pero alam niyo po ang sinasabi ng Biblia. Remember now thy Creator in the days of the youth
while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Madalas ito na yung nagiging last option ng mga tao. Yung pag dumating na yung mga kabagabagan sa buhay, lahat ng suliranin at problema at matitinding sakit, ay dyan pa lamang lalapit sa Panginoon. Pero sinasabi ng Biblia, remember now thy Creator. Habang wala pa yung mga ganyang bagay sa iyong buhay, habang ikaw ay malakas pa, habang kaya mo pa na maglingkod sa Panginoon, ay gawin mo na. Hindi yung darating na sa time na lahat ng problema, lahat ng sakit ay nararamdaman mo na sa iyong katawan at saka ka palang lalapit sa Panginoon. Dahil darating talaga sa buhay ng isang tao ang pagkakataon na kahit na anong yaman, kahit na anong pera ay wala ng kwenta, kundi ang kanya na lang magagawa ay lumapit sa Panginoon. Kaya't sa mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, yan dapat ang ginagawa. Habang bata ka pa, habang maaga pa, habang hindi pa dumadating sa iyo ang mga ganyang klaseng bagay o anumang kabigatang problema, ay dapat mo nang alalahanin ang iyong manlilikha. Dahil yan ang magiging katuwang mo sa habang buhay. Hindi ang mga material na bagay na iniipon natin sa mundong ito. Pero lahat ng yan ay hindi po yan permanente. Mawawala din ang lahat ng yan at mawawalan ng value ang lahat ng yan pag dumating na tayo sa mabigat na karamdaman ng ating buhay. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Yes, ang pinapatungkulan ng bersikulong yan ay patungkol sa kamatayan. Pero pwede rin po mangyari ang bagay na yan kung ikaw ay buhay pa, pero baldado ka na o hindi mo na kayang magawa yung mga dati mong ginagawa, wala na yung lakas na meron ka dati. Kahit anong sinasabi ng Biblia, habang ikaw ay malakas pa, hanggat kaya mo pa, kung anuman bagay meron ka, ay pag-igihan mo dyan. Huwag mo nga lang gagawin sa maling kaparaanan. Dahil sa atin sa mundo ngayon, inaabuso ang katawan para lang magkaroon ng mga material things. Hindi po yan yung tamang paggamit sa ating katawan. Kundi gamitin natin ang ating lakas, ang ating kakayanan, lalo't higit na gamitin natin yan sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Hindi yung inuubos na lang natin yung ating lakas sa mga walang kakwentang-kwentang bagay at inuubos natin ang ating lakas sa mga material at makamundong bagay. Kaya't anumang bagay na meron ka na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay pag-igihan mo at gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi para sa kaluwalhatian ng dyablo. Kaya't kung ikaw ay may anak, may asawa at nandyan pa ang buong pamilya mo, ay ipakita mo na ang iyong tunay na pagmamahal habang ikaw ay may lakas pa, habang kaya mo pang yakapin at mahalin ang iyong mga pamilya. Maglingkod ka na sa Panginoon habang malakas ka pa, Kristiyano. Huwag ka nang magsayang pa ng oras dahil hindi natin alam kung kailan darating ang mga bagay na ayaw natin mangyari sa atin na hindi natin inaasahan. Kahit habang kaya pa natin, habang may lakas pa tayo, yun yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos na para gawin ang mga bagay na yun. Dahil sinasabi ng Biblia, paano pa natin magagawa ang mga bagay na yan kung tayo ay wala ng pakinabang at hindi na natin maigalaw ang ating mga katawan at paralisado at baldado na tayo, at lalo pa kung tayo ay nasa libingan na, hindi na natin magagawa ang lahat ng yan. Darating talaga sa point na kahit na may pera ka ay wala na yung magagawa sa iyong kalagayan. Kaya't napakaganda ng kanyang testimony. Nakita nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pera ang solusyon sa lahat ng bagay. Dahil nakita nyo kung paanong siya ay naghihinagpis at nalulungkot sa kanyang sitwasyon na ultimo yung kanyang pera ay hindi na mapakinabangan, na mas hinahanap niya na lang yung kagalingan ng kanyang katawan kaysa sa kayamanan. Yan yung reality mga kaibigan, mga kapatid. Kaya lagi kong sinasabi, kung ikaw ay ginigising pa ng Diyos at binibigyan pa ng pagkakataon at kalakasan sa araw-araw, ay magpasalamat ka. Hindi laging pera ang usapin pagdating sa biyaya ng Panginoon. Yan lamang magising ka pa at nakikita mo pa yung anak mo at kaya mo pang yakapin yung asawa mo. Yan ay napakalaking blessing na yan mga kaibigan, mga kapatid. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.